Kai Sotto, ginulat ang Koshigaya Alphas ang kanyang bagong team sa Japan B-League. Sino ba ang hindi magugulat sa ginawa ni Kai na dinaig pa niya ang mga world imports ng Alphas sa mga nakaraang tune-up at pre-season games? At alamin natin kung ano ang plano ni Coach J.J. Redick para sa Los Angeles Lakers. Well, yan ang ating pag-uusapan in this video. Pero bago yan, ay meron muna tayong pag-giveaway. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. Kai Sotto, ginulat ang Koshigaya Alphas ang kanyang bagong team sa Japan B-League after nakita ng buong team kung gaano kalakas ng kanyang laro ngayon. Dinaig pa nga ni Kai ang mga world imports na kakampi niya, kaya walang duda ginulat talaga ni Kai ang kanyang mga kakampi, ang mga coaches at lahat ng mga nakakasakses sa kanyang galing. Ito na ang simula ng panggugulat muli ni Kai. At ngayon pa lang ay masasabi na nating ito na ang turning point as far as his NBA dream is concerned. At kung magpapatuloy at pinakitang consistency ni Kai sa kanyang laro, ay siguradong babalik na naman ang interest ng iba pang mga NBA teams na kung saan nawala na siguro ng gana at napunta na sa iba ang kanilang atensyon. Pero sa nilalaro ngayon ni Kai, ay sigurado tayo na pag-aagawa na naman si Kai sa NBA. Ang dami na kasing nasolusyonan ng mga weaknesses ni Kai at pinakita na niya na he's totally different player compares 2 years ago. Nagsimula ang renaissance ng karera ni Kai last year playing for Yokohama B. Corsairs na kung saan gumawa siya ng kanyang mga career highs at pinagpatuloy niya ito playing sa Gilas na nag-peak ng game ng Gilas versus Latvia na kung saan ginulat ni Kai ang buong mundo sa kanyang insane game dominating against a very strong team. Kung hindi lang nagka-injury si Kai, ay sigurado tayo na nasa NBA na sana ngayon siya at tayo sana ang nakapaglaro sa Paris Olympics. Pero nagkaroon man ng aberya sa Olympic qualifying tournament, ay pinagpatuloy pa rin ni Kai ang kanyang pagpupursige at araw-araw na development sa kanyang lakas ng katawan. And at the same time, skills training to make sure na hindi mawawala ang kanyang nag-gain na confidence sa panalo ng Gilas versus Latvia. And true enough, pagdating ni Kai sa Koshigaya Alphas, ay ginulat niya kaagad ang buong team by showing his much better game na malaki ang improvement compare last year na kung saan binansagan siyang Robin sa Batman na si Yuki Kawamura. But not anymore now. Si Kai Sotto na ngayon ang Batman at malaki ang kanyang ginagampanang responsibility para buhatin ang Koshigaya Alphas patungo sa playoffs hanggang championship. Kung magagawa ito ni Kai, ay ito na ang magiging ticket niya patungong NBA. At balitang NBA naman, si Coach J.J. Redick, ang bagong head coach ng Los Angeles Lakers, ay nagpahayag ng kanyang opinyon ukol sa kalusugan ni LeBron James at Anthony Davis matapos ang kanilang pagtulong sa Team USA na manalo ng gintong medalya sa Olympics. Well, maraming nag-aalala kung maapektuhan nito ang kanilang performance para sa Los Angeles Lakers sa 2024-25 season. Si LeBron James na mag 40 years old na ngayong December ay hindi nagpakita ng senyales ng paghina sa Paris Olympics kung saan nagtala siya ng kabuuang 147 minutes sa 6 na laro ng Team USA. Samantala si Anthony Davis naman ay nagtala ng kabuuang 99 minutes. At parehong naging prone sa mga injuries ang dalawa sa mga nakaraang season. Ngayon pa man si Coach J.J. Redick
ay hindi nababahala sa mileage na nakuha ng kanyang mga star players ngayong summer. Bagamat karaniwan nang hindi naglalaro ng maraming minuto si LeBron James sa preseason games ng Los Angeles Lakers, parang iba ang sitwasyon ngayong season. Kailangan ng kupunan na magkaroon ng oras para masanay sa bagong sistema ni JJ Redick at ang preseason ang perpektong pagkakataon para dito. At bukod kina LeBron James at Anthony Davis, ang Los Angeles Lakers ay nagkaroon ng isang masalimuot na off-season. Si Jared Vanderbilt ay patuloy na may injury at malamang na mamiss niya ang simula ng season matapos magdesisyong huwag sumailalim sa surgery noong nakaraang season. Samantala si Christian Wood naman ay sumailalim ng surgery sa kanyang tuhod kamakailan at mawawala ng unang 2 buwan ng season. Si Gabe Vincent na na-trade mula sa Miami Heat noong 2023 ay nakapaglaro lamang ng 11 games mula noon. Pagdating kay Austin Reeves naman, isang NBA insider ang nagbahagi ng pananaw ni JJ Redick tungkol sa shooting guard na to para sa darating na season. At ayon sa ulat, mataas ang tiwala ni JJ Redick kay Austin Reeves at tila nakikita niya itong mahalagang piraso para sa kanilang sistema. Inaasahan na magkakaroon si Austin Reeves ng mas malaking papel sa opensa ng Los Angeles Lakers, lalo na sa mga oras na kailangan nila ng mas maraming scoring at playmaking habang inaayos ang chemistry ng koponan. Si Austin Reeves ay maaring naging trade piece para sa Los Angeles Lakers sa mga nakaraang season, pero pinanatili siya ng koponan dahil siya na ang pinakamahusay na offensive option ng team kasunod ni na LeBron James at Anthony Davis. At ayon sa ulat ni Brian Windhorst sa The Hoop Collective, kasama sina Tim Bontemps at Tim McMahon ng ESPN, tila may malaking plano para kay Austin Reeves sa first-year coach JJ Redick. Nang muling pumirma itong si Reeves sa koponan noong nakaraang season, ipinahayag ng may-ari ng Los Angeles Lakers na si Jeanie Buss na isa siya sa mga paborito niya at mahalagang bahagi ng kanilang roster. At ayon kay Trevor Lane ng Lakers Nation, tanging ang posibilidad na makakuha ng isang superstar o all-star caliber na manlalaro ang makapagbago sa isip ng Lakers pagdating sa pag-trade kay Austin Reeves. Sa ibang pagkakataon, hindi sila handang i-trade ang shooting guard. At noong nakarang season, nagtala itong si Austin Reeves ng career high na 15.9 points, 5.5 assists, 4.3 rebounds per game. Ang kanyang kakayahang magpasimula ng sariling opensa at mag-facilitate ay tiyak na isang mahalagang aspeto na kailangan ngayon ng Los Angeles Lakers, lalo na sa pagpapalakas ng kanilang offensive versatility.